Kasi busy-busy ako eh. Ang dami kong ginagawa. Tapos prepare ako sa pagpapasok ng anak ko. Kaya, pasensya na lang ha. Sa bagay, yung po magkakagalate, inausap ko naman ng mga tao, parang pangalit pag-asa na matatapos mapag-inirang dahil nito. Pag-asa? Parang lawa yata eh. Hindi po ito masisisi ate, hindi po sinasabi ng iba. Makikita po natin yan sa Biblia. Ano pang tingin niya sa Biblia? Tingin ko dyan, tungkol yan sa Diyos eh, kasi ginagamit ng relihiyon ko yan eh. Salamat po ate, opo. At yung pag-asa na binabanggit dito, pinakita ko ate dahil hindi po tao yung nangaso dito. Ayaw nga eh. Opo, at ito ang kakawag sa halimbawa ng mga katulong ang Biblia sa apat na bagay. Dito po sa Roma 15. Pwede po ba ako kasi na basahin ng lakas? Hindi. Ang lahat ng bagay na sinulat noon ay sinulat para matuto tayo at may pag-asa tayo dahil ang kasulatan ay nagbibigay sa atin ng lakas at tumutulong sa atin na magtiis. Salamat po. Napansin niyo po ba yung apat na bagay na katulong natin dito? Sabi po dito, matuto tayo, magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng lakas, at tulong ng mga pag-ibig. Sa palagay niyo po, ano po dito yung kailangan mo? Sa palagay ko yung pag-asa kasi ang gulo-gulo ng buhay eh. Tama po tayo. Sino po yung nangako dito ate? Bible yun eh. At saka hindi ko alam na may pangako na ganyan. So, ang Diyos. Opo, malaki ako to. At ipapakita ko naman po sa inyo kung ano pangako sa Biblia ang nagbibigay ng pag-asa. Nasusunod ko pag-galit ko. Ay, akala ko ngayon. Sige, okay yan. Salamat po. Ako nga po pala si Yaya. Ay, ako naman si Emma. Salamat po Ate Emma. Okay na po ba kung ganitong araw din po after? Sige, okay yan. Salamat po. Maraming salamat, Sister Gachon at Sister Matarinas.